Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng palayan at ilog na kumikislap sa dapit hapon, nakatira ang mag-inang sina Lila at Aling Berta. Maliit lamang ang kanilang kubo. Pawid ang bubong, kawayan ang dingding, at sahig na may lamat ng panahon. Maaga silang gumigising araw-araw. Si Aling Berta ay naglalabada sa may ilog, habang si Lila naman ay nag-aalaga ng iilang manok at pato sa bakuran. Isang hapon, habang pauwi si Lila mula sa ilog, may narinig siyang mahinang pagaspas na damuhan. Isang gansa. Maputi ang balahibo nito, ngunit kapag tinamaan ng araw, may bahagyang gintong kislap na tila lihim na nakatago sa pagitan ng mga pakpak. Dahan-dahan itong lumapit kay Lila, na para bang may tiwalang matagal nang hinahanap. Inuwi ni Lila ang gansa. Pinunasan niya ito ng tuyong tela at pinakain ng kaunting palay. Kinabukasan, may narinig silang kakaibang tunog mula sa kulungan. Pak! Sa pugad ng gansa ay may isang itlog, hindi pangkaraniwan. Kumikinang ito sa liwanag ng umaga. Napahawak si Aling Berta sa dibdib. Umupo siya sa gilid ng bangko at marahang hinawakan ng itlog. "Anak," mahina niyang sabi, "baka ito na ang sagot sa mga panalangin natin." Ibinenta nila ang itlog sa bayan. Sapat iyon para mabayaran ng kanilang utang at makabili ng bigas para sa 1 linggo. At kinabukasan, may isa na namang gintong itlog. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Napalitan ng sirang bubong. Nakabili sila ng bagong kumot. May sapat na pagkain sa hapag. Ngunit hindi nagbago ang kanilang mga gawi. Maaga pa rin silang gumigising, nagpapasalamat pa rin bago kumain. 1 itlog lang kada araw, paalala ni Lila habang pinapakain ng gansa. Sapat na iyon. Ngunit may mga matang nagsimulang magmasid. Isang kapitbahay, si Mang Rodel, ang madalas dumaan sa kanilang bakuran. Kung 1 itlog lang ang kaya niyang kada araw, sabi niya minsan habang nakatitig sa pugad, isipin mo kung ilan ang nasa loob ng tiyan niyan. Tahimik si Lila. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Sa labas, marahang umihip ang hangin. Ang gansa ay tahimik lamang sa kulungan. Ang mga matay kumikislap sa dilim. Napatingin si Aling Berta sa anak. Kung sabay-sabay nating makuha ang lahat, hindi na tayo maghihintay pa, bulong niya. Tila kinakausap ang sarili. Kinabukasan, hawak ang matalim na kutsilyo, lumapit sila sa gansa. Hindi ito tumakbo, hindi ito pumalag. Tinitigan lamang nito si Lila. Sa isang iglap, natahimik ang bakuran. Ngunit nang buksan nila ang tiyan nito, wala roong gintong kayamanan. Wala ni isang piraso ng ginto. Ang pugad ay nanatiing walang laman kinabukasan. At sa sumunod pang umaga, unti-unting bumalik ang kanilang paghihirap. Naubos ang naipon. Bumalik ang lumang bubong na tumutulo tuwing umuulan. Isang hapon, naupo si Lila sa tabi ng bakanteng kulungan. Hinaplos niya ang tuyong dayami. 1 itlog lang pala bawat araw ang tunay na biyaya. Mahina niyang sabi.
habang ang hangin ay dumadampi sa kanyang pisngi. Sa katahimikan, tila may aral na bumabalot sa buong bakuran. Isang aral na huli nang naunawaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng nakukuha sa isang iglap, kundi sa marunong maghintay at magpasalamat sa biyayang dumarating araw-araw.